Okay, so yan. Yung photo. Good evening po. Okay, nakita nyo na po ba yung nasa screen? Okay, so, yes. So, good evening po sa inyo lahat. Okay, ang topic po natin ngayon ay right mindset of a leader. So, actually, advanced training po ito. Advanced training 1 kasi tatlo po yan eh. Okay, so pag-uusapan naman natin ano nga ba yung mindset ng isang leader, 'di ba? Paano po ba siya mag-isip, 'di ba? So paano niya i-lead yung group kung hindi po equip yung kanyang pag-iisip ng tamang mga diskarte, desisyon, tamang pag-lead ng grupo. Okay, so iisa-isahin po natin. Ayan. Okay, so ito po topic natin ngayon, right mindset of a leader. Okay, so sabi ko nga po lahat tayo, yan ang goal natin na maging leader talaga tayo. Kasi yun pong pagpasok ng big income, syempre po depende po kasi yan sa kakayahan din natin na mag-lead ng ating mga grupo. Okay, so sa network marketing, marami po ang kumikita. Okay, pero pag sinabi po kasi na big income, yung kaya mong bilhin yung mga dreams mo, di ba? Kasi nagkaroon tayo dati ng roadmap to success, yung mapping ng ating mga pangarap. So, meron tayong mga nilagay na mga dreams po doon, yung pong bahay, di ba? Sasakyan, savings, travel, di ba? So, nilagay po natin doon kung magkano yung amount noon. So, sa network marketing, kung mapapansin nyo po, may mga kumikita ng milyon. Di ba? May nagiging milyonaryo. Yun nga lang, karamihan po kasi doon, talagang nag-stand up sila as talagang leader. So hindi po sila ordinaryong dealer lang. Although sa network marketing, marami rin ang kumikita ng yung tama lang, di ba? Actually, yung iba ginagawa lang nilang livelihood ng network marketing. So para lang din silang empleyado yung kinikita nila. Okay po yun. Kasi ang kagandaan lang kasi sa network marketing, independent distributor tayo. Hindi tayo katulad ng empleyado na kailangan mo mag-time in, time out at meron kang boss. Okay? So, pero syempre yung nare-recognize kasi as top earner, top network builder, top seller, lahat po yan kasi naging leader sila. Okay? Meaning meron silang group na inaasikaso. Meron silang group na nililid po nila. Okay, so sabi dito, are you asking this to yourself? Di ba? Why you are not a leader? Di ba? So, bakit pa hindi ako leader? Parang ganoon. So, ito yung mga sasagutin kasi natin eh. Okay? So, normal po yan sa stage natin, na especially pag bago. Siyempre, tinatanong mo yan sa sarili mo. Leader ba ako? Kaya ko bang mag-lead? Bakit ba hindi ako leader? Parang ganon. Okay. Then, ang next na tanong, kung leader ka, kung meron ka ng group, nagli-lead ka na, tumatayo ka na bilang upline, ang tanong sa sarili, are you a good leader? Diba? So, okay ba akong leader? Magaling ba ako na leader? Diba? Kung hindi ka leader, ang question diyan, bakit hindi ka pa leader? Ngayon, pag leader ka na, ang tanong, magaling ba akong leader? Okay? So, good ba ako na leader? Okay. So, ang definition niya actually ito, definition kasi ng network marketing to. Sabi ko nga kung yung mga definition kasi natin iba siya dun sa sa tunay na definition talaga. Kasi ito, yung definition natin, ina-adapt po natin sa negosyo natin sa network marketing. Okay, so sabi dito, ang leadership is the art of getting someone else do something you want done because he wants to do it. Di ba? The art of getting someone else do something you want done because he wants to do it. So, meaning, meron kayong gusto ma-achieve. Meron kang gustong ma-achieve. Okay? Meron kayong gustong ma-achieve, pero hindi mo siya kailangan utusan. Di ba? Hindi mo siya kailangan utusan. Meaning, ginagawa niya yun, di ba? Dahil gusto niyang gawin. Ganun kasi ang leadership eh. Di ba? Kumbaga,
kabaliktaran po siya pagdating sa pagiging boss, 'di ba? Si boss saka si leader magkaiba po ang definition. Si boss kasi, Yung sisilbihan. yes, may kumbaga inuutusan mo siya na gawin mo 'to, 'di ba? Para sa boss mo, 'di ba? Pero ikaw pag leader, parang gumagawa ka ng way, 'di ba? Para yung mga tao gumawa sila ng mga bagay na naayon po sa gusto nila, na pareho kayo ng mga goal. Parang ganoon, 'di ba? So parang ginagaya ka nila. Okay, sinusunod ka nila, ginagaya ka nila, pero hindi mo sila inuutusan. Parang ganoon, parang ikaw yung role model, parang ganoon. Okay? So yun ang definition ng leadership. Okay? So, sa negosyo natin, sa network marketing business. Okay, sabi dito, education is the mother of leadership. So, tama. 'Di ba? For example, ang leadership kasi ng bata na na-develop 'yan dahil po sa pangaral, 'di ba? Sa education na natutunan niya. For example, sa magulang, 'di ba? Doon po kasi nag-uumpisa 'yon. Kumbaga yung turo, yung paano mo siya tinuruan. Okay? Doon po nag-uumpisa lahat 'yon. Okay? So kaya tayo sa atin kasi meron ng mga kumbaga meron na tayong mga leadership characteristics na tayo. Yun nga lang, kailangan lang natin i-align yan. So, kaya tayo nagkakandak ng mga trainings at patuloy po yung pag-aaral natin. Okay? Kasi meron kang leadership na natatago eh. Baka hindi mo lang siya nailalabas. So, kailangan natin alamin yan. Okay. So, ganito po yung mga characteristics kasi ng isang leader. Okay. So, number 1, ayan. So, sabi dito, sees the glass as half full. Di ba? So, actually, ano to eh, parang nakalimutan ko kasi kung saang libro to dati. Pero, okay, simple lang. Ang perspective kasi ng tao, for example, lahat tayo nakatingin dyan sa basong yan. Di ba? So, yung baso, actually, ang laman niya talagang tubig ay kalahati lang. Okay? Kalahati lang. Pero sa perspective po ng mga tumitingin, dalawa pong interpretation yan. Okay? Pwede niyan sabihin na yung baso, okay? Yung baso, kalahati lang yung kanyang tubig. Diba? Mapapansin mo, kalahati lang yung tubig. Okay? Pero yung baso, puno dapat yan ng tubig. Parang ganun. Parang sa taong tumitingin, magkaiba po yung meaning yan. Okay? Pero sabi kasi dito, see the glass as half full. Pag leader ka kasi, iba po ang interpretation mo niyan. Di ba? Ang tingin mo diyan, okay? Kalahati lang ang laman niyan, pero para sa iyo, sapat na 'yan. Okay? Sapat na 'yan. Kumbaga kung ano yung parang lumalabas kasi optimistic ka. Di ba? Actually, dalawa po kasi yan. Ito. Yan. Okay, dalawa lang kasi yan eh. Sa taong tumitingin, dalawa lang yan. Either na optimistic ka or pessimistic ka. Okay, ganun din po sa leadership. Pero ang sabi kasi dito, kailangan ang tingin mo diyan, okay? Half full. Ibig sabihin dapat optimistic ka. Okay? So bilang leader dapat optimistic ka. So sample natin sa isang senaryo. Okay. So pag sinabi kasing optimistic, okay? So sa simpleng paliwanag, binigyan mo siya ng isang basong tubig. Binigyan mo siya ng isang baso, pero ang laman na tubig kalahati lang. Pero para sa'yo, masaya ka na doon. Na meron kang kalahating basong tubig na pwede mong inumin. Di ba? Pag optimistic ka. Pero pag pessimistic ka, binigyan ka ng isang baso, pero kalahati lang yung laman, pero nagrereklamo ka. Kasi para sa'yo, puno dapat yan eh. Asan yung kalahati? Parang ganun. Di ba? So, parang sa senaryo lang po yan. Okay? Sa senaryo lang po yan na sa buhay natin, pag in-apply nyo po. For example, sa isang leader. Okay? Dumating ka sa isang kumpanya na
na ito yung mga pre-provide na mga trainings, di ba? Yung mga learnings. Okay? Kumbaga, kung hapful ang tingin mo doon, okay? Kung optimistic ka, matutuwa ka na doon. Di ba? Matutuwa ka na. Okay? Kasi at least meron ka nang uumpisahan. Okay? Pero pag pessimist kasi yung tao, binigyan mo ng pagpasok niya sa company, di ba? Naghahanap pa siya ng iba. Na sana daw may ganito, sana may ganyan. Okay? So ang leader po kasi, kung ano yung meron ka, di ba? Kumbaga dapat matuwa ka na diyan. Okay? At kung ano man yung kulang, yun yung i-improve mo sa sarili mo. Okay? Kasi meron pong mga iba na for example, kaya hindi sila nagtutuloy kasi naghahanap po sila ng wala. Di ba? So yung tawag po doon, mga pessimistic yun. Parang inisip nila, ay walang mangyayari sa atin diyan kasi kulang ng ganito eh. Ay walang mangyayari sa atin diyan kasi walang ganito. Di ba? Pero pag optimistic ka na leader, di ba? Kung anong meron diyan, matutuwa ka na at the same time, kung ano man yung wala, gagawa ka ng way para ma-improve pa yun or madagdagan. So sabi nga dito, okay, kumbaga what we already have eh, 'di ba? So ang gagawin mo na lang diyan, 'di ba? Kung talagang leader ka, okay, isa sa mga characteristic ng leader, kung ano yung kulang, ano yung kawalan, yun ang i-workout mo. Okay. So meaning, pag leader ka, actually nandoon naman kasi tayo sa rich mindset at poor mindset eh. 'Di ba? Yung mga tao na mareklamo, naghahanap ng wala, ang mangyayari po doon, actually hindi sila kumbaga yung success nila medyo yun, maliit yung chance. Kumpara sa mga tao na kung ano yung meron, ini-enjoy nila yon at kung ano man yung wala, 'di ba? Wino-workout nila para makuha nila. Okay. So yun lang po ang paliwanag doon. Then eto pa. Ang good leader kasi, okay? So ina-accept niya kung ano man yung mga tao sa grupo niya. Kung ano man yung karakteristik niyan, ugali niyan, kakayahan niyan. Di ba? So ina-accept niya po yan. Yan. Okay, bakit? Kasi po, ang trabaho ng isang leader, alamin mo kung ano ang kakayahan ng bawat isang miyembro mo. Di ba? Kumbaga sa Lego, bawat part kasi niyan, meron pong ano yan. Meron siyang tawag dito, meron siyang silbi. Di ba? For example, mapapansin mo, yung Lego, maliliit na piraso 'yon na iba-iba ang size, 'di ba? Iba-iba yung hugis, 'di ba? Iba-iba po yung forma. Pero bakit po siya nakakabuo ng sasakyan, nakakabuo ng bahay, na mga laruan, 'di ba? So actually pag leader tayo, 'yan ang trabaho natin. Okay? Kasi minsan pinipilit natin na for example, meron kang isang leader na hindi siya magaling mag-invite. 'Di ba? Bakit mo siya pipilitin na mag-invite? 'Di ba? Hindi nga siya hindi nga 'yun ang forte niya eh. Ngayon, ang gagawin natin diyan, aalamin mo kung ano po yung advantage niya. For example, yung leader mo na yan, hindi siya magaling mag-invite, pero magaling siya mag-organize. So anong role niya? Organizer. 'Di ba? At yung mga tao naman, ay yung mga leader mo naman na hindi marunong mag-organize pero magaling mag-invite, yun naman ang pupuno ng kakulangan ng isa. Di ba? So pag leader ka, hindi ka magrereklamo tungkol diyan. Meaning hindi yan yung magiging reason mo para hindi niyo mabuo yung goal nyo as a team, di ba? As a team. Di ba kasi ang members natin, iba-iba po ang kakayahan niyan. Iba-iba pong kakayahan yan. For example, meron kang isang member, magaling mag-direct selling. Magaling siya mag-direct selling pero pinipilit mo siya mag-recruit. Huwag mo munang pilitin. Di ba? Meron kang isang leader, magaling mag one-on-one talk. Pero hindi siya magaling mag-motivate ng tao.
So bakit mo siya pipiliting mag-motivate ng tao? So ang gagawin nyo po dyan, ang gagawin natin dyan, since leader ka, okay? Leader tayo. Ang goal natin is alamin natin kung ano yung kakayahan ng bawat isa, di ba? Para pagbubuo bilang leader, ang trabaho mo, pagdudugtong-dugtungin mo sila hanggang sa mabuo nyo yung function nyo as a team. Ganun po yun. Okay? At pag leader ka, okay, ang gagawin mo dyan, yung strength ng bawat members mo, yan yung i-highlight mo sa kanila. Yan ang i-highlight po natin sa kanila. At kung saan sila mahina, yan yung unti-unti nating i-develop. Okay? So meaning, wag niyong pupersahin yung tao. Kasi leader ka eh. Hindi ka naman boss eh. Di ba? So kasi iba yung boss. Parang pinapagawa mo sa kanya. Pag boss kasi, minsan pinapagawa mo isang bagay kahit hindi niya pa kayang gawin. Di ba? Ang leader po, hindi. Kumbaga, ang trabaho ng leader, binibring out muna natin yung the best dun sa tao. Okay? At yun ang ginagamit nating advantage. Okay? Then yung kahinaan niya, yun po yung ating dinidevelop. Okay, so number 2 yan na characteristic ng isang leader. Okay, so ayan, sabi nga dito, don't expect everyone to be just like you. Di ba? Kung si leader kasi alam niya lahat, marunong siya mag-talk, marunong siya mag-training, marunong siya mag-motivate, mag-close ng pay-in, mag-direct selling, lahat. Hindi ganoon lahat ng members. Hindi ibig sabihin, hindi ganoon lahat ng tao. So, bilang leader, trabaho mo yan, trabaho natin yan, na alamin yung mga kakayahan ng bawat member at tayo po yung magbubuo nun. Okay? Para ma-achieve natin yung common goal. Okay? Yung common goal ng team. Okay? So, pangatlo, stop being afraid to fail. Di ba? Tama. Pag leader ka, ba't ka matatakot na mag-fail? Eh, lahat naman ng tao dumadaan dyan. Walang successful kasing tao na hindi nagkaroon ng failure dati. Okay? Kasi syempre, part kasi ng learning natin yun. Di ba? Parang yung kay Thomas Alva Edison na sinabi ko nga sa inyo. Okay? Bali 1,000 tries siya bago niya napailaw yung kanyang bombilya. So, simple lang ang sinabi niya na meron pa lang 999 na element na hindi pwedeng gawing filament. Di ba? So at least nagkaroon siya ng 999 na failure bago niya nakuha yung kanyang achievement. Diba? So lahat tayo, normal po 'yun. Nagkakaroon ng failure. Wala pong naging successful agad. Walang ganoon. Lahat po 'yan dumadaan sa failure. Okay? So, sabi nga dito, don't worry about failures. Worry about the chances you miss when you don't even try. Sabi ni Jack Canfield po yan. Jack Canfield, magaling din po ito na motivator. Okay? So, meron din po itong libro. Maganda rin po yung mga kanyang tinuturo. Okay? So, walang masama doon. Kaya pag kayo may kinakausap, di ba? Pag meron ka mga kinakausap, nare-reject ka, okay lang yan. Di ba? Meron kayong mga activities na hindi naging successful, okay lang yan. At least nalaman mo na yung ginawa mong strategy hindi pala effective. So at least mag-a-adjust ka or magta-try ka. So, kumbaga sa atin, pag leader ka, hindi problema sa iyo yun, yung failure. Parang hindi yun yung magiging dahilan para tumigil ka. Okay? Sa negosyo kasi natin, sa network marketing, sabi ko, rejection business tayo. So baka naman sa dami kasi ng mga rejection na natanggap mo, tumigil ka na. So nag-stop ka na. Actually, sa negosyo natin, wala po talagang yung failure na nangyayari. Ang nangyari lang kasi diyan, nag-quit tayo, kaya tayo nag-fail doon sa doon sa goal na gusto nating makuha. Kasi nga, tumigil ka eh. So paano pa? For example, gusto mo maging top earner sa isang network marketing company. Ilang beses ka ilang beses ka na-reject, 'di ba? Ilang beses ka nag-try. Kaso tumigil ka na. So yung goal mo, yung dreams mo na maging top earner sa isang network marketing company, hindi na mangyayari 'yon kasi tumigil ka na nga eh. 'Di ba? Okay. So stop being afraid to fail.
Diba? Normal po yun. Normal po yun. Okay? Kasi syempre dyan tayo matututo. Okay? At dyan tayo matututo mag-adjust para po sa susunod, smooth na yung ating mga activities, yung trabaho, sa mga kinausap natin. Baka kasi may mali kayong nasabi. Ayaw tao, hindi siya nag-join. So at least, maayos po natin yan sa susunod. Okay? So, number 4, ito siya. So, pag leader ka, ang nasa bibig mo lagi, let's do this. Hindi yung you do that. Bakit? Kasi po pag you do that, bossy ka nun. Di ba? Hindi ka leader. Hindi ka nagli-lead nun. Nag-uutos ka nun. Di ba? Okay, so, eto yung pagkakaiba niya. Di ba? So, pag let's do this, leader ka. Pag you do that, boss po yun. So, magkaiba po kasi ang role ng boss saka sa leader. Okay, tingnan niyo po dito. Okay, pag boss ka, sabi dito, a boss creates fear. Totoo naman po yun. Kaya pag nasa employment ka, pag nandyan yung boss mo, especially pag hindi kayo close, di ba? Natatakot ka na baka magkamali ka, may masabi kang hindi maganda, di ba? Or meron kang kilos na hindi niya magustuhan. Kasi syempre, boss mo yan eh. Okay? Pero si leader, iba po siya. Sabi nga dito, a leader create confidence. Okay? So, ibig sabihin, mas nakikita mo yung motivation sa leaders. Sa leader compare sa boss. Kumbaga, meron kang nagawang mali, pag si boss, sasabihin sa'yo, ayusin mo yan. Di ba? Pero pag leader yan, pag leader ka, iba sasabihin mo. Di ba? Sabi mo sa kanya, okay lang yan, sige, pagtulungan natin. Okay? Pagtulungan natin, tsaka kaya mo yan. Ganun si leader. Okay. Then, pangalawa, a boss fixes blame. Di ba? A boss fixes blame, then a leader corrects mistake. Di ba? Okay, so, common kasi to sa employment. Yung maninisi yan, di ba? Sisisihin. Kasalanan mo to. Ayusin mo yan. Usually po, ganun eh. Ha? Pakiayos mo trabaho mo. Ganun si boss eh. Ayusin mo trabaho mo. Pero si leader, iba. Okay? Tutulungan ka pa dun sa pagkakamali mo na ayusin. Ha? So, ibig sabihin, kumbaga sa term na tatapak siya sa sapatos mo para mapakita niya sa'yo kung paano i-correct yun. Hindi katulad ni boss. Hindi katulad ni boss na sasabihin sa'yo, mali ka, ayusin mo yan. So, iwanan ka. Bahala ka mag-isip kung paano mo siya gagawin. Okay. So, sabi dito, a boss knows all. Alam mo naman si boss, alam niya lahat yan. Di ba? Pero ang leader, nagtatanong siya ng question. Ganun ang leadership practice kasi dapat eh. Hindi pwedeng ikaw lang nakakaalam lahat. Pag leader ka, kailangan mo yung consensus ng mga members mo. Kailangan mo silang tanungin, ano idea nila, di ba? Ano yung pwede nilang i-share sa'yo. Di ba? Kasi ang target natin kasi dito is common goal. Pag boss kasi, pag employment, actually, ang goal lang naman ng boss mo ay matapos yung makuha yung kailangan niya, di ba? Matapos yung kailangan niyang tapusin, matapos yung mga kailangan gawin sa pamamagitan po ng mga empleyado niya or mga tagasunod niya. Okay. So, next, sabi dito, a boss makes works drudgery. Di ba? Mahirap. O kaya, parang boring, nakakapagod, parang ganun. Pero ang leader, ginagawa niyang interesting yung trabaho. Okay? Kumbaga ginagawa niyang enjoyable, masaya. Hindi mabigat, magaan. Okay? So, yan yung pagkakaiba. So, pag leader tayo, okay, ang word na lumalabas sa atin, hindi yung you do that. Okay?
Ang lalabas sa bibig natin, let's do this. Kumbaga, magli-lead ka by example. Hindi pwedeng mag-utos ka na, oh, eto gagawin nyo. Hindi po ganun. Lagi mo sasabihin, tara, tulong-tulong tayo, gawin na natin to. Okay? So, number 5, you create leaders, not followers. Yan. Di ba? So, alam niyo po ang negosyo natin. Pag marami kang follower, ang mangyayari po dyan, mabagal po ang duplication yan. Mabagal ang ano yan, ang delegation yan. So, mabagal din ang pag-multiply ng tao mo. Kasi taga-sunod mo lang sila eh. So, mangyayari dyan, pag nagkandak ka ng presentation, lahat sila taga-invite lang. Parang ganun. Parang lumalabas dyan, ikaw pa rin yung gumagawa ng lahat ng activities. Sila lang yung mga taga-invite, taga-palakpak mo. Di ba? So, pag leader ka, ang goal natin ay maging leader din yung mga grupo natin, yung mga members natin. Maging katulad mo sila. Na kung kaya mo mag-conduct ng presentation, kaya mo magpa-join, kaya mo magbenta, kaya mo mag-close ng deal, kaya mo mag-training, dapat kaya din ng mga members mo. Okay? So sabi nga ni Mahatma Gandhi, a sign of a good leader is not how many followers you have, but how many leaders you create. Hindi naman kinakailangan na ay dami mong downline. Downline mo 2,000, 3,000, 5,000. Dami mo mga downline, pero tanong, ilan ba ang leader doon? Baka naman ikaw lang yung leader doon. Parang yung mga tao na yon, kaya lang din sila dumami kasi ikaw pa rin yung nag-talk lahat, 'di ba? Para ikaw pa rin yung nagkakandak ng presentation, nag-i-invite lang din sila. So, ang point doon, oo, nakuha mo yung success mo, pero medyo mabigat po 'yun. Kasi ang mahirap diyan, actually maraming ganyang leader na sila lang yung yumaman. Yung mga downline nila hindi. 'Di ba? So, ang trabaho natin ngayon, simple lang. Okay? Mag-create tayo ng mas maraming leaders down the line. Okay? Ang sabi ko nga sa inyo, meron ka lang isang leader na yumaman sa kanan, isang leader na yumaman sa kaliwa, yaman ka na rin. Ganun lang kasimple. Diba? Para talagang ma-apply natin yung talagang essence ng network marketing business, which is duplication tayo. Diba? So nagkakaroon, kumbaga nagmumultiply ang tao dahil may mga tao na kayang gawin yung sistema na ina-apply po natin. Okay, so number 6, train your mind to see the good in every situation. Ito kasi yung mga characteristic po ito ng good leader. Actually, yan yung, sabi ko nga, yung right mindset. Di ba? Ng isang leader. Okay, so train your mind to see the good in every situation. Okay. For example, leader ka. Ikaw magtotok. Nag-organize ng presentation yung mga members mo. Then pumunta ka sa presentation. Ang nangyari, walang umattend. May mga leader nagagalit. Okay? May mga upline magagalit. Okay? Normal yon, magagalit. Pero pag leader ka kasi, hindi kailangan na maramdaman ng mga tao yung hirap, 'di ba? Yung galit mo, yung hirap mo kasi hindi ka naman boss eh. 'Di ba? Parang ganyan, pag ganyang sitwasyon, kakausapin natin sila. Okay? Tuturuan mo ng maayos, then aalamin natin saan ba ang problema, anong pagkakamali, 'di ba? So, may mga tao kasi, may mga upline kasi na ganyan yung ugali. For example, yun nga, pumunta nga siya doon sa isang lugar, then sabi mayroong presentation, tapos hindi dumating yung mga invites. Wala na, iniwan na yung organizer. Hindi man lang kinausap yung mga leader. Di ba? So, hindi ganun. So, pag leader ka, sabi nga dito, train your mind to see the good in every situation. So, alamin muna natin, ano bang nangyari? So, bakit hindi dumating yung mga invites nila? Okay? Parang tingnan sa atin, sa mga trainings natin minsan. So, marami tayong mga
mga leaders, mga members na in-invite para sa training natin. May dumating isa, dalawa, tatlo. Hindi ko siya inihinto. Well, meaning, hindi ko siya kinancel. Tinutuloy ko siya. Bakit? Kasi ang tingin ko kasi diyan, yung mga tao na nakinig, di ba? Yung mga tao na nandiyan na present, yun ang mas importante kaysa doon sa wala. Di ba? Yan po ang mas importante kaysa doon sa mga taong wala. Di ba? Kasi bakit ko sila tuturuan? Eh wala naman sila eh. So para sa akin, kung sino yung nandyan, yung present, yun ang mas importante. Yun ang kailangan kong turuan. Di ba? At saka sa negosyo natin, hindi ko kasi iniisip yan as kawalan. Di ba? Iniisip ko yan, lagi kong iniisip niya na what if yung isa, dalawa, tatlong tao na yan, na nandyan, na nakikinig, what if sila pala yung mga future na leaders mo? Di ba? Kasi una, bakit sila nandyan? Kasi yung good attitude, yung good learning and listening attitude, nandyan sa kanila. Di ba? So, syempre, yan ang tsatsagain mo. Kasi minsan, yun ang nagiging problema din sa atin. Hanap ng mga tao na gusto nating isama sa negosyo natin. Pero meron namang existing eh. Meron namang existing na willing. So, yun po ang pagtsagaan natin. Yun po ang turuan natin. Di ba? Kasi sa negosyo natin, medyo mahaba-haba pa rin po ang proseso na pagdadaanan bago natin talaga totally na mapagalaw yung mga members natin. Kasi for example, mga 2 months na tayo na nag-start ng mga presentation na training. Pero napapansin nyo po, ngayon pa lang nagmamaterialize. Ngayon pa lang nagmamaterialize yung mga trainings na ginawa natin. Kumbaga yung resulta. Di ba? So, kailangan po ganyan kayo mag-isip. Okay? To see the good in every situation. Diba? Kasi sabi ko nga, diba? Actually, alam naman natin to, di ba? Everything happens for a reason. Okay? Everything happens for a reason. Tandaan niyo po yan. Walang bagay sa mundo na nangyari na walang dahilan. Lahat po yan may dahilan. Di ba? For example, in my case, kaya ako na siguro na baon sa utang kasi yun yung way para maipasok ako sa gitong klaseng negosyo. Di ba? Malamang kasi kung hindi ako nagkaroon ng ganun kalaking utang, nasa employment pa rin ako. Di ba? Eh kaso, ito yung ginawa, yung nangyari sa akin na hindi magandang sitwasyon, yun ang nagtulak sa akin para mapunta ako sa napakagandang karir. Di ba? Which is, kumita ako, nakakapagturo ako sa ibang mga tao. Diba? At ang goal kasi natin, actually ang goal ko, doon sa mga members ng One Wellness, na maturuan din sila kung paano gagawin yung negosyo ng tama. At the same time, kumita sila. Kasi pag nakita ko po na lahat kayo ay umi-income na, napakasaya po para sa akin yun. Di ba? So napakasaya po nun. Di ba? Kasi kumaga yung achievement kasi hindi lang naman po para sa sarili yan. Okay? So, kumbaga, sa atin kasi, yung pera, ari-arian, actually lahat kasi yan iiwan natin sa lupa eh. Di ba? Pero yung madadala lang kasi natin talaga, yung good deeds. Di ba? Tama, Ma'am Pinayda, di ba? Di ba? Yung pera, ari-arian, na na-achieve natin, lahat kasi iiwanan natin yan sa lupa. Ang madadala lang kasi natin yung maganda mo na nagawa. Yun lang yung baon mo eh. Di ba po? Okay? So, number 7 tayo. Ito pala. Okay, so one of the most important leadership lessons is realizing you're not the most important or the most intelligent person in the room at all times. Okay? Sino ba to? Si Mario Batali ang nagsabi po niyan. Okay, so one of the most important leadership lessons is realizing that you are not the most important and most intelligent person in the room at all times. So ganun kasi ang mindset ang right mindset ng isang totoong leader. Okay. So eto, number 7. Be the leader you would follow. Okay, so saan ka ba diyan? Okay? Saan ba tayo diyan? So minsan kasi
Especially pag may mga downlines na po kayo, may mga members na kayo down the line, di ba? So, tingnan nyo po muna, silipin nyo. Baka naman nandito ka sa boss na structure or nasa leader ka na structure. Tingnan nyo po mabuti. Okay? Baka kasi kaya ka umaangat kasi yung worker mo nagtatrabaho. So, hindi ka leader nun. Boss ka nun. Okay? Sa network marketing, malabo kasi ang success mo pag ganyan ang mindset mo. Malabo po yan. Ang mangyayari po kasi dyan, mapapansin yan ng mga downlines mo na sila hataw ng hataw tapos ikaw, wala kang participation sa kanila. Wala kang tulong na binibigay sa kanila. Pero umaangat ka. Kumikita ka. Okay? Ang network marketing kasi noon, nangyayari yung ganito. For example, nung time namin sa VitaPlus, noon kasi ang network marketing na binary, siguro mga 2, 3 lang. So, marami po ang tinatawag namin noon na maswerteng upline. Marami pong ganun. Buda-buda. Yan, Buda na upline. Marami yun. Na-experience namin yan nung panahon na kasi noon, ang tao, nakita nila na ang industry ng network marketing ay magandang opportunity, magandang business. Pero dahil limited ang company, mga 3 lang ang kumpanya noon na binary, so yung mga taong sumasali, wala silang ibang choice. Di ba? Kaya may mga top earner na nakasali, na una, tapos ang nangyari, nabigyan ni upline ng mga tao sa ilalim. Diba? Dahil konti naman yung network marketing company noon na pwedeng salihan, ibig sabihin, volume yung sumasali doon sa isang company. So, yumaman po sila actually. Pero ngayon po, medyo malabo yun. Sa dami kasi ng network marketing company na binary, actually po, every month, mga 2, 3 network marketing company nagbubukas sa Pilipinas. 3, 4, 5, minsan 10 pa po, kasama yung mga maliliit na kumpanya. So, ibig sabihin, ang mga tao na tumitingin sa opportunity ng network marketing, marami silang choices. Okay? So, karamihan sa mga sumasali ngayon, matalino na po sila. Sumasali po sila dun sa grupong active at dun sa upline na marunong mag-asikaso ng tao. Okay? Yung upline na kayang mag-lead. Okay? So, ngayon, kung ang mindset mo, katulad niyan, okay, gusto mong umangat, gusto mong kumita, nang dahil lang sa mga downlines mo, hindi ka pwede sa negosyo natin. Di ba? Kasi kabaliktaran po yan ng leadership. So pag tinignan mo kasi yung structure ng leader, di ba? Nasa ilalim po siya. Nasa ilalim siya. Kumbaga, yung worker, yung mga member, yun po yung salo niya. Kumbaga siyang may dala po nun. Kumbaga pasan niya po yun. Di ba? Meron ngang isang philosophy, yung service to many leads to greatness. Diba? Ganun talaga ang trabaho ng leader. Okay? Sabi pa nga ni Jim Rohn, na isang sa networker din po ito, sabi niya, simple lang naman sa network marketing eh. Okay? Ang gagawin mo lang, gawan mo ng solusyon yung problema ng mga downlines mo. Ang mangyayari po dyan, yung problema mo, masusolusyonin din po ng kusa yan. Diba? Ang downline mo, problema niya, pera. Nasolusyonan mo yung problema niya sa pera. Problema mo rin pera. Ano mangyayari? Automatic yun. May downline ka sa left and right. Isa sa left, isa sa right. Parehong pera ang problema. Natulungan mo sila magkapera. Ano pong mangyayari sa'yo? Hindi magkakapera ka rin. Ganun po ang sistema kasi ng binary sa One Wellness, yung network marketing natin. Diba? So, yung huling training nga natin, sabi nga, meron isang word doon network marketing is relatively simple. Ang goal mo lang talaga, yung mga downline mo, magkaroon po sila ng pera. Okay? Or kumita po sila. Okay? So, ganyan ang leader. Okay? So, if you want to be a good leader, always remember this. Ito, sabi ni Steve Jobs, if today were the last day of your life, would you want to do what you're about to do today?
Di ba? So meaning, hindi mo palalagpasin yung araw na hindi mo magagawa yung mga dapat na kailangan mong gawin. 'Di ba? Parang sa iyo, every day is an opportunity. 'Di ba? So every day, gawin mo na lahat ng best mo. Parang ganun. So actually, balik lang tayo. Kasi nagkakwentuhan kasi kami ng asawa ni Ap Joey. So sad to say, 2011 pala may taning na yung buhay ni Ap Joey. Doon ko lang nalaman. So may taning na pala yung buhay niya. So binigyan siya ng 14 na gamot ng doktor para ma-extend pa yung buhay niya. So kaya pala si Upline Joey sobrang hataw, sobrang busy, wala siyang pinapalagpas na oras kasi ang tingin niya sa sarili niya, anytime pwede siyang mawala. Medyo nakakaiyak yung ano, pero kaya pala tinatanong ko siya, bakit ganyan ka kasipag? Bakit ganyan ka committed? Sabi ko, hindi mo naman kailangan na magtrabaho pa. Simple lang sagot niya sa akin. Kasi bro, passion ko ang network marketing. Gusto ko yung ganito. Kaya pala sinulit niya yung bawat araw niya kasi binigyan pala siya ng taning ng doktor. Diba? So, parang si Steve Jobs lang. Yeah. So, wala po siyang oras, walang araw na sinayang. Kumbaga, kung ano yung kaya niyang gawin, ginawa niya na. Okay? So, ganun mag-isip ang good leader. Diba? Yung pwede namang gawin ngayon, wag mo na pagpabukas. Diba? Kung gagalingan mo bukas, ba't di mo galingan ngayon? Ganun lang po yun eh. Okay. So, number 8, you don't manage people. You lead people and manage things. Iba po yun. Diba? Ang tao kasi mahirap i-manage. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba ugali ng tao. Mahirap pasunin po yan. Diba? So, ang tao, ang mga members natin, kumbaga, ipinapasok lang natin sa system. Kasi kahit iba-iba ugali niyan, basta't merong sistemang sinusunod, yun kasing sistema madaling gawin eh. Di ba? For example, sa factory, may sistema. Okay? May machine na kailangan i-feed lang para magawa yung isang bagay or produkto. Di ba ang nag-ooperate niyan, iba-ibang tao, iba-iba ugali. Pero bakit nagagawa ng pare-pareho yung result? Simple lang. Kasi may system yun. Okay? So, hindi naman kailangan na baguhin mo yung ugali ng tao. Hindi naman kailangan na college graduate yun. Hindi naman kailangan na mataas ang pinag-aralan or mababang pinag-aralan kasi meron naman silang system na susundin. Okay? So, mahirap pag-manage ng tao. Okay? So, manage the things in your business. For example, paano po ito? Okay, maintenance auto ship. Yan po kasi yung for example, meron tayong maintenance sa sa mga account natin. So ituturo natin 'yan. For example, yung kailangan mong bumili every month ng box para lang ma-maintain yung dealership mo. Sa atin naman walang ganon. Okay, so sample lang 'yon. Okay, ano pa? Business presentation, business orientation. Yan yung minamanage natin. Okay? So, for example, paano management yan? So, tayo, every Tuesday, Thursday, and Saturday, meron tayong business orientation. Okay? So, yan, kaya natin i-manage yan na, for example, ang start niya ay alas 8, matatapos siya ng 10:30. Okay? Pero yung mga taong makikinig dyan, nililid lang natin yan. Ginaguide lang natin sila. Di ba? Okay, so, yan yung mga minamanage natin, yung mga bagay-bagay. So, mga seminar, yan. Pero pagdating po sa tao, ililid natin sila. Say, for example, paano sila makikinig ng training kung hindi ka naman nakikinig ng training, nagjo-join ng training?
Okay? Paano sila magi-invite ng prospects kung yung apply nila di naman din nag-i-invite ng prospect? Di ba? Masalo pag baguhan. Di ba? So nagtuturo tayo ng negosyo paano siya gagawin pero hindi kayo present doon sa mismong event. So hindi tayo nagli-lead ng tao noon. So pag leader ka, dapat tayo yung laging nangunguna. Okay? Especially pag meron kang bagong mga member na talagang tinuturuan pa lang. Okay? So leadership by example po ang tawag doon. Okay, so before you are a leader, okay, success is all about growing yourself. Hindi ka pa naman leader eh. So anong tingin mo sa sarili? Parang sa'yo lang, kailangan ko lang maging successful, mag-grow lang ako, parang ganun. Pero pag leader ka na, okay, when you become a leader, success is all about growing others. Yan, sabi po ni Jack Welch yan. Okay? So, yan ang goal natin. Lahat tayo ay maging leader dito sa One Wellness. Di ba? Kasi una po, magkakaroon tayo ng mga members down the line. Diba? So magbibuild tayo ng network, magbibuild tayo ng group. So hindi lang yung success mo ang pag-uusapan natin dito. Di ba? Hindi lang yung success mo ang igugol natin dito. Kasi hindi ka aakyat sa taas. Hindi ka aakyat sa taas. Hindi mo makukuha yung mga dreams and goals mo kung sarili mo lang ang iniisip mo. Okay? Ang iisipin natin dito, paano natin gagawing successful yung mga members natin down the line. Okay. So, eto. Pagdating naman sa mga followers, kasi pag leader ka, dapat alam natin to. Okay? Alam natin yung karakteristik ng mga tagasunod natin. Diba? Para nga po malaman nyo, diba? Kung anong tamang diskarte para sa kanila. Kung saan mo sila ilalagay. Diba? Kasi bawat isa, iba-iba ugali. Sabi ko nga po. So, bawat isa, may kanya-kanyang function po yan. Okay. So, una, leader ka, di ba? Siyempre, meron kang loyalist. Sino si loyalist? Ang loyalist po, yan yung kahit anong mangyari sa'yo, never kang iiwan ng mga yan. Loyalista yan eh. Parang Marcos. Marcos pa rin, di ba? Tapos, yung mga Ninoy pa rin. Kaya nga merong DDS tsaka Dilawan, di ba? Di ba? Kasi meron kasing loyalist. Okay? Na kahit anong mangyari, hindi talaga yan bibitaw sa'yo. Okay, alam niyo po sa network marketing, nangyayari po yan. Okay? Merong mga upline na lagi silang may kasama na tao na sumali sila sa isang company, nagsara yung isang company, lumipat sila sa isang company, kasama na naman nila. Hanggang nagsara na naman yung isang company, o kaya naman umalis sila sa company na yun, kasama pa rin nila. Okay, so hindi pulgoso tawag doon. lang yan. Pulgoso eh, no? Okay, loyalist po ang tawag dyan. Loyalista. Kumbaga never ka nilang iiwan kasi loyal na sila sa'yo eh. Okay, pag leader ka, very good yun na meron kang loyalist. Very good yun. Ibig sabihin kasi nagmarka ka talaga sa kanila. Pero syempre bilang leader, anong gagawin mo sa loyalist mo? Make sure naman, 'di ba? Na pag ang good leader kasi nagdi-decide yan hindi para sa kabutihan ng sarili, 'di ba? Sa kabutihan niya ng member mo or ng follower mo. Lagi mong iniisip talaga yung kabutihan ng follower mo. Kaya kumbaga, kung lilipat ka ng company, make sure na yung company papasukan mo sigurado ka. Ibig sabihin, kaya niyang baguhin yung buhay ng mga members mo at baguhin yung buhay mo. Di ba? So good news 'yan. Kung meron kayong mga members na laging sumasama sa inyo sa hirap at ginhawa, ang tawag po diyan ay loyalist. Next. Okay, meron ding psychopaths. Alam niyo yung psychopaths? Ang tawag po natin diyan mga linta. Linta. Okay? So, ang good news naman kasi sa linta, hindi yan bumibitaw sa'yo. Whether may pera ka o wala, nandyan sila. Yun nga lang, wala silang sariling contribution sa'yo. Kasi linta yan eh. Kumbaga, sip-sip lang yan sa'yo eh. Sip-sip lang. May mga ganyan tao.
Di ba? Na kaya hindi sila, kumbaga, hindi talaga sila bumibitaw sa'yo. Fans Parang, club. yes, parang ano lang yan, bro. Parang, parang, parang loyalist lang siya. Pero si loyalist kasi, um, hindi siya pabigat sa'yo. Di ba? Si loyalist kasi sumusunod yan sa'yo, pero nagko-contribute yan. Si psychopaths kasi hindi eh. Nakadepende talaga sa'yo lagi yan. Okay? Kaya, kumbaga, ah, meron kang kotse, lagi siya nakasakay sa'yo. Parang ganun. Meron kang talk, okay? Saka lang siya mag-i-invite. Parang ganun. Di ba? So, kumbaga nakadepende yan sa'yo. Kumbaga ang tawag nga dyan, linta. Pero ang maganda lang dyan, for example, wala kang pera, nandyan pa rin siya. Yun nga lang, ang problema kay Psycho Punch, dagdag pa siya sa pasanin mo. Okay, so meron tayong ganyan na mga follower. Okay, meron ding realist. Sino si realist? Yan, si to see is to believe. Yan. Kumbaga, sasama lang ako sa'yo pag may resulta ka na. Parang ganun. Sabihin sa'yo, mauna ka na dyan, upline. Pag may kita ka na, pag totoo na yung sinasabi mo, sama ako sa'yo. Realist yung mga yan. O kaya naman, sumama yan sa'yo, pero pag wala sila nakitang resulta, wala yan. Iwan ka niya. Di ba? So, ang tawag po dyan, mga realist. Okay? So, next, critics. Yan. So, yan po yung follower. Okay? Pero yan yung nag-criticize sa'yo. Yan yung madalas. Pero okay sila. Okay naman sila kasi follower mo yan eh. Pero Okay yan yung... sila, kung critics yung kumpanya. Kumbaga, kasama yan sa mga follower mo. Kaya nga followers eh. Pero syempre, kumbaga sila, hindi... Ano sila eh? Kumbaga sila yung nagbibigay sa iyo ng bad or good na opinion. Kritiko eh. Di ba? So yan ang trabaho nila. So sa mga member kasi natin, kung mapapansin nyo po, especially pag marami na kayong mga dealers down the line, ganyan po yung mga ugali niyan. Iba-iba. Okay. O meron din ganito. Downline ako niyan. Oo, di ba? Meron din ganito. Oh. Yung Sasali para manira lang. yun. 'Di ba? Merong ganito, kaya lang siya nag-join, kaya lang siya kunwari, actually follower mo rin siya. Yun nga lang, meron siyang ibang agenda. 'Di ba? Pwedeng sumama lang sa iyo 'yan kasi ang plano niya talaga eh kunin yung mga downline mo. May ganun 'yun. Oo. 'Di ba? So pag leader ka, may ganyan tayo na mga members. Ba akala mo sa iyo, 'di ba? Close kayo, yung pala sinisipat-sipat niya lang kung sino yung mga potential diyan. 'Di ba? Tapos kukunin pala sa iyo. Ano pa? For example, meron kang bilang upline, meron kang isang strategy na ginagawa para sa grupo mo. Siya pala yung nagchuchu doon sa ibang grupo. 'Di ba? So, ang tawag sa kanila traitors. Mga traitor yung mga yan. Okay. O, ito pa, opportunist. Mga opportunista. Di ba? Sa Sa kabilang follow, kumpanya. oo, opportunista ang tao. Marami pong ganyan sa mga followers natin. Opportunista. Kumbaga, samahan ka lang yan kasi may makukuha sa'yo eh. Pag wala makukuha sa'yo, wala. Parang ganun. For example, leader ka. Organize ka ng seminar. Tapos ang venue nyo sa Max. Pupunta lang yan kasi may pakain eh. Sa babae, ang tawag dyan, gold digger. Gold digger. Kumbaga, may pakain eh, kaya nandun. Actually, ako sa experience ko sa network marketing, maraming ganito. Diba? May mga leaders, may mga members tayo, na hindi naman sila active. Hindi naman sila nagpe-pay in. Hindi nga sila nagbebenta ng product eh. Pero pag nagpatawag ako ng gathering, ng party, aba, present sila. Ang matindi doon, dala pa yung pamilya. Di ba? So, anong tawag doon? Mga oportunista yun. Ibig sabihin po nun, kaya lang naman sila sumusunod sa'yo, di ba? Kaya lang naman sila nandyan sa'yo kasi meron silang, nagbe-benefit po sila.
Okay? Pero actually, hindi sila nakakatulong sa'yo. Kasi nga, opportunista yung mga yan eh. At syempre, meron din ganito. Okay? Spectator. Sino yan? Actually po, sila yung mga taga-tingin lang sa'yo, taga-palakpak, yung mga ganun. Yeah. Uh, Yung fans club. fans club. Di ba? Fans club, yung parang, uy, applyin ko yan. Mga ganun. Yung tipong pag-anniversary, yan po yung mga taga-palakpak nyo, taga-sigaw. Di ba? So, eto yung 7 followers na which is totoo po ito sa grupo. Pagdating kasi ng time, sa dami na mga members nyo, di ba, down the line, iba-iba po ang ugali ng mga tao. So, bilang leader, dapat alam natin to or dapat alamin natin to. Sino yung mga tao na kailangan bigyan mo ng commitment? Sino yung mga tao na kailangan mo ng time? Sino yung mga tao na kailangan mong tulungan? Di ba? Kasi, una, ayoko kasi na mapagod kayo. Di ba? Yung tipong trabaho kayo ng trabaho, hataw kayo ng hataw, pero maling tao pala tinutulungan mo. Di ba? Binigay mo lahat ng commitment mo dun sa tao, yung pala traidor. Di ba? Binigay mo yung lahat ng commitment mo dun sa tao, yung pala opportunista lang. Di ba? Okay lang si loyalist eh. Okay lang si critics. Okay lang si realist. Okay lang si spectator. Di ba? Ang medyo iiwasan nyo lang dyan, si traitor, opportunist, saka si psychopaths. Okay? Si opportunist, pwede pa yan. Si psychopaths naman, talagang totally wala yan. Kumbaga alam niyo yung sa casino, ang tawag diyan amuyong. Alam yung amuyong? 'Di ba? Naririnig ko lang kasi yung term na yan sa mga casino eh, yung amuyong. Okay. So 4 dimensions of effective leadership. Okay, so meron tayong cultivating, visioning, including, directing. Okay, yung nga lang, merong 4 na dimension kasi siya. Ito. Merong intuition, saka sensing, feeling, saka thinking. Okay. So, etong cultivating and including, actually, ito yung leadership na part na kung saan nagpa-participate ka talaga. Okay? Sabihin nagpa-participate ka, isa ka dun sa mga gumagalaw. Okay. Then, etong visioning saka directing, more on ano lang yan, more on motivation. 'Di ba? Kumbaga si cultivating and including, more on action side yan, na involved ka. Okay? Pero si visioning and directing, more on motivation lang yan. Okay, yan yung 4 dimensions niya. So, for example, pag sinabi kasing intuition, ano yan eh, parang yung guts. Diba? Parang instinct. Okay, so in between feeling, ito. In between feeling saka intuition, ang feeling kasi, ano yan eh, parang inilalagay mo yung sarili mo eh. Nararamdaman mo siya. Okay? So in between intuition saka feeling, ang action na ano mo diyan is cultivating. Ibig sabihin, meron kang tawag dito. Meron kang, for example, parang ang intuition kasi parang kutob. Parang ganun. Parang kutob po yan eh. Okay? So parang for example, sa babae, lalaki, di ba? Parang ang feeling mo, di ba? Meron kang feelings para sa kanya. Okay? Pero yung intuition mo, parang parang ang kutob mo, parang meron din siyang gusto sa'yo. So meaning, merong mabubuong action diyan. Di ba? So yan yung cultivating. Ibig sabihin, may madedevelop. Okay. Then, sa feeling and sensing naman, so pag sinabi kasing sensing, meaning ano yan, parang may action ka pero may caution. Diba? Parang ibig sabihin kasi ang sensing kasi galing yan sa word na sensor. Okay? So ang ano lang kasi diyan, ang parang pinaka ano nito. Okay? So pakiramdam mo, okay? Then nase-sense mo siya. So ang parang action mo diyan yung
parang nakaano ka, parang included ka. Yung parang yung tipong ano, actually ang ano lang kasi nito, parang nahati lang kasi sa dalawa talaga na etong isang side ay more on action, etong isang side more on motivation. Okay. So sa part ng leader. Okay, pag sinabi kasing visioning, yan yung parang nakikita mo yung sarili mo, yung group mo na ganito ang mangyayari pagdating ng time. Okay, so visioning po 'yon. Then directing naman, gina-guide mo sila kung anong gagawin. Pero not necessarily nakasama ka doon sa action. Parang gina-guide mo lang sila, tinuturo mo lang. Pero si cultivating kasi, ibig sabihin, kasama ka mismo sa gumagawa niyan or ikaw mismo ang gumagawa. Then including, yun na nga yun, na nandyan ka. Okay? So yun lang po ang ibig sabihin yan. 4 dimensions of effective leadership. Number 8, to become a leader, think and act like one. Okay? So, paano ba ang tamang act ng isang leader? Okay? Ano ba yung tamang gawi ng isang leader? So, sabi dito, act like a servant. Think like a leader. Diba? So, pag nag-isip ka, leader ka. Pero, pag nagtrabaho ka, hindi ka mukhang leader. Meaning, kasama ka doon sa gumagawa or nauuna ka pa na gumagawa. Okay? Ganun lang po yun kasimple. Di ba? Kasi pag inisip mo na leader ka, pero hindi ka part ng action or di ka mismong nagli-lead nung ginagawa nyong action, hindi ka leader nun. So, ang tingin mo, actually, boss ka nun. Di ba? Kaya nga minsan, may ano kayo, 'di ba? Meron tayong mga kakilala ng mga tao. For example, si Isko Moreno. Leader 'yan. As a mayor, kung tutuusin, pwedeng boss siya kasi may tao siya. Pero kung makita mo paano siya gumalaw, 'di ba? Nangunguna siya doon sa mga kailangan gawin. So, nag-a-act siya like a servant. 'Di ba? So, hindi siya boss, hindi siya nag-uutos. Diba? Kumbaga, bago man siya mag-utos, alam niya kung paano gawin 'yun. At siya pa mismo magtuturo kung paano ginagawa 'yon. At siya pa nauuna na magsasabi or magpapakita kung paano ginagawa 'yon. So, ganun din dapat tayo. Okay? So, kumbaga, before mo sabihin sa mga tao na magpa-join kayo. Mag-recruit kayo. Dapat tayo muna bilang leader ang gagawa nun. Di ba? So, hindi tayo pwedeng mag-uutos lang sa kanila o mag-invite kayo. So, dapat bilang leader, ikaw din mismo, mag-i-invite ka. Di ba? So, ganun dapat yon. So, to become a leader, think, act, and like one. Di ba? Kasi baka leader lang yan sa isip, pero hindi naman leader sa gawa. Marami po kasing ganun. Okay. So, sabi ko nga, service to many leads to greatness. So, yun talagang tunay na leader eh. Yung pagserbisyo mo sa dami ng mga members mo, sa lahat ng members mo, yun kasi yung mag-aangat sa'yo bilang leader. Okay, so 3 types of leader. Autocratic. So, sino sa autocratic? Yan po yung siya lang nasusunod. For example, sa mga komunista. Di ba? Na leadership. Or during ng time ng martial law. Diba? Kung ano yung utos niya, yun lang gagawin. Parang ganon. So, may mga ganito kasing leadership, autocratic. Kumbaga siya lang masusunod. Lahat ng sasabihin ko, yun lang ang gagawin nyo. Okay. So, tingnan natin mabuti. Baka kasi may ganyan tayong ugali or may ganyan po kayong ugali. Okay? Ito kasi hindi talaga to fit sa network marketing. Okay po yan kung may-ari ka ng kumpanya, diba? Ikaw na muhunan, tapos employment po ang level ng ano mo, ng sistema.
ng trabaho, is employment, pwede yan. Ikaw yung boss ikaw masusunod. Okay. So, sa network marketing, hindi pwede to. Kasi independent distributor tayo. Okay, next. Participative. Okay? Participative. Actually, ito ang network marketing na leadership. Okay? So, yan yung democratic type. Diba? So, parang tulong-tulong tayo. Diba? Trabahuin natin to. Hindi ka nag-uutos dyan. Okay? So, actually, part ka ng activities, part ka ng solution. Okay, so participative po 'yon. So democratic. Then number 3, trustworthy or laissez-faire. Natawag po diyan, laissez-faire. Okay? So ito naman free reign kasi ito So ibig sabihin po niyan, actually merong leader. Kaso nga lang hinahayaan mo yung tao na gawin kung anong gusto nila. So yung mga ganito kasing leadership, pwede rin to sa atin sa network marketing. Pero gagawin natin to pagdating ng time na yung mga leader natin marunong na sila. Ibig sabihin, kaya na nilang gawin yung ginagawa mo. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sa mga members kasi natin, sa mga leaders natin, let them fly. Pag talagang gusto nila paputukin na rin yung grupo nila Huwag mo na masyadong hawakan, 'di ba? Kasi kung kaya niya naman talagang i-lead na yung group niya, pwede mo nang hayaan 'yan. Okay, actually, yung participative or democratic tsaka itong trustworthy, yung laissez-faire. Okay. Pareho po ito na pwede sa network marketing. Okay? Pero yung autocratic, hindi ito pwede sa network marketing. Sa employment lang talaga to. Okay? So, titinan nyo po kung saan kayo dyan. Kasi meron pong mga leader na ganyan. Meron ako isang leader dati na ganyan siya sa mga downlines niya. So, nung hiningi ko yung concern ng mga downline niya, doon, syempre hindi nila gusto yun. Hindi gusto ng mga downlines niya. Pero dahil nasanay sila, kasi parang matagal na nilang kasama yun yung apply nila yun. Kasama nila yun sa isang organization, then sa isang activities, then mga activities na ginawa nila before na hindi network marketing. Yung nga lang, nung nag-join sila ng network marketing, tas yung apply nila, ganun yung trato sa kanila, parang medyo naawa ako doon sa mga downline. Sabi ko, ba't kayo inuutusan yan? Na ganito ang gawin, ganyan gawin. Sabi ko, hindi na... Sabi mo doon kanina na apply lang yung mayaman, yung downline. Yun, oo. May ganito kasi. Actually, meron ako isang leader na ganyan, sinita ko siya. Yun pala kasi, matagal na pinagsamahan nila nung mga tao, mga downline niya. Pero hindi naman nila yung nagamit sa network. Hindi naman sila sa network marketing dati. Okay? So, medyo naawa ako in a sense kasi hindi naman ganoon ang treatment natin sa mga downlines. Yung tipong utusan niya, magdala ka ng produkto. Magdala ka ng ikaw pupunta ako sa bahay nyo. Magluto ka ng pagkain. Parang ganoon. Sabi ko, ano yun? Boss mo ba yun? Meron pa. Yung sinasagot nila yung pamasahe. Yung sinasagot nila yung pamasahe. Yung parang yung upline para pumunta dun sa lugar, sagot ng mga downlines yung pamasahe, yung hotel accommodation, tapos yung pati bayad sa venue. Sagot ng mga downlines. Sabi ko, hindi ko naman na-experience yung ganun. Tapos ang ano pa ng apply nila, hindi ako pupunta diyan pag di nyo ginawa to. Aba? Diba? Sawa naman ng Diyos. Buwag na ang grupo nila. Kasi dati siguro nagagawa nila yon dahil hindi pa sila sa network marketing. Pero pag sa network marketing na, hindi po talaga applicable yan. Yung autocratic type. Okay? So dito tayo sa participative. Tsaka itong laissez-faire, pag talagang yung trustworthy, pag talagang mga leader mo, kaya na nilang mag-lead ng network, ng group, hayaan nyo na yan. Diba? Hayaan nyo na sila. Para lumabas din yung mga galing nila. Kaya nga sa ngayon, kasi sa ngayon, konti pa lang naman tayo. Diba?
Pagdating ng time na meron na kayong mga leaders down the line na gusto nilang bumuo ng sarili nilang grupo, okay? Gusto nilang gumawa ng sariling pagkakakilanlan, di ba? Ng identity. At gusto nilang gumawa ng mga diskarte na makakatulong pa sa network nila. Hahayaan natin yan. Hahayaan natin sila. Okay? So, ang trabaho lang ng upline dyan, ng leader dyan, titingnan nyo lang, parang guide lang kayo. Titingnan nyo kung baka makatulong or hindi makatulong yung gagawin nila. Okay? So, more on ano lang kayo, monitoring. Okay. So, leadership styles, ito nga siya, authoritarian, participative, laissez-faire. Okay? So, high level of control, hindi talaga tayo pwede dyan. Okay? Kasi independent distribution tayo. Okay lang kung empleyado kayo ng One Wellness. Di ba? May sweldo kayo, may sahod kayo, may quota kayo. Hindi eh. Independent distributor tayo. So, nandito tayo sa participative leadership. Okay? So, kumbaga, ini-encourage natin yung tao, minomotivate natin yung tao, then nire-reward natin sila dun sa trabaho nila. Di ba? Sa production nila. Okay. Then, pwede rin tayo dito sa low level of control. Sa laissez-faire. Okay. Yun nga lang, sabi ko, hindi nyo pwedeng bitawan yung tao pag hindi niya pa kaya. Okay? So, pero pag gusto niya na at kaya niya naman talaga, pwede yun. Kasi mas maganda nga yun. Diba? Kasi baka yung leader mo, kaya lang siya napipigilan na paputukin yung network kasi hindi siya makabitaw-bitaw sa'yo. Diba? Yung tipong kung nasaan ka, nandun lang din siya. Eh gusto niya na mag-talk mag-isa. Diba? Gusto niya na mag-organize ng sarili nilang presentation. Gusto niya na rin mag-train ng mga members niya, mga downline niya. So, ganyan, pwede nating silang hayaan. Okay? Pero syempre, gagayad niyo po. Okay, so laissez-faire or free-range style. Okay, a free-range leader does not lead. Okay, but leaves the group entirely to itself, such as a leader allows maximum freedom to subordinates. Okay, so example, they are given a free hand in deciding their own policies and methods. So, yun nga po, pwede naman to sa atin. As long as hindi siya makakasira ng company, makakasira ng network nyo. Okay? Kasi baka pinayaan nyo, mayroong ginagawang kalokohan wala. Mahirap naman yun. So, okay. So, sabi dito, can be very useful in business where creative ideas are important. Okay. Diba? For example, ang negosyo mo ay craftsmanship. Di ba? Hayaan mo yung mga trabahador mo na gumawa ng kanya-kanya nilang design. Di ba? So, ganun yun. Okay? So, sa atin, applicable din to once na yung mga leader gusto na nilang tumayo bilang upline. Okay. So, always remember this. Okay? Yan yung pumabuti. Do not wait on a leader. Di ba? Kasi, lagi ko naririnig yan eh. Lagi ko naririnig yan sa network marketing. Sa ibang mga leaders, sa ibang mga upline. Sinasabi nila, upline, wala pa kasi akong leader eh. Isa kasi kakamustahin mo. Oh, kamusta grupo? Upline, wala pa kasi akong leader eh. Di ba? Bakit kailangan ganun yung sagot? Ba't ka maghahanap ng leader? Di ba sabi nga dito, simple lang, look in the mirror. Ikaw yung leader eh. Di ba? So, bago kasi sumulpot, bago kasi dumating, yung leader na hinahanap mo, kailangan prepared po kayo. Dapat kayo mismo leader din. Okay? Alam niyo po, na-experience ko to dati. 3 months pa lang ako sa network marketing, ang laki na ng kinikita ko. Hindi pa ako leader nung time na yun. Eh, ang problema, hindi ko na-manage ng maayos yung network. Diba? Yun kasi yung disadvantage niyan eh. Gusto mong mapasukan ka ng mga leaders, pero hindi ka prepared. Mawawala din po yan. Okay? So, bago ka maghangad ng leader na papasok sa group mo, make sure na ikaw mismo leader na. Okay? So, yun po ang ginagawa natin. Kaya tayo nagkakandak ng tuloy-tuloy na trainings. Diba? Kasi piniprepare natin yung sarili nyo, yung sarili natin, bilang isang leader. Piniprepare natin yan.
Okay? Para pagdating ng time na pumasok sa inyo, okay, ng mga bagong member, okay, pero kasi papasok dyan, leader din talaga, agad. So, syempre, paano mo sila sasabayan? Paano mo sila sasabayan kung ikaw mismo hindi ka naka-ready o hindi mo alam paano gagawin? So, sabi dito, do not wait on a leader. Huwag mo antayin yung leader. Diba? Look in the mirror. Ikaw ang leader. Okay. So, the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. So, di ba? Yan naman yung sinabi kanina. Sabi ni Mahatma Gandhi. Diba? The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Okay? For example, 10 lang kayo ng group mo. Ikaw, tapos may 5 kang tao sa left, 5 kang tao sa right. Pero pare-pareho yan, na-create mo na leaders. Sabihin natin na umabot tayo ng mga 3 months, 6 months, 8 months bago natin na-develop yung 5 tao na yan. Diba? 5 tao sa left, 5 tao sa right. Sabihin natin mabagal. Wala mo ng mga production. More on development lang nila, yung leadership lang. Ito good news. Pag once na gumalaw na yan, dahil puro leader lahat yan, sabog kagad ang grupo mo. Di ba? Kaya dun po sa mga upline na meron na po kayong downline na masigasig, na nakikinig sa inyo, sumusunod sa inyo, nagpa-participate sa inyo, nagko-commit po. Yan na po ang tutukan ninyo. Okay? Huwag na muna kayong maghanap ng iba. Okay? Pwede naman, ng prospecting, tuloy-tuloy tayo doon. Pero once na meron ng committed dyan sa downline mo, yan na yung bigyan mo ng time. Okay? Yan na ang tutukan mo. Okay? Yan na ang i-develop natin as leader. Okay? Kasi po, pag malalim na ang foundation yan, nako, kahit anong pagdaanan yan, hindi yan titigil. Hindi po yan bibitaw. Okay? Hanggat hindi niya nakukuha yung result na gusto niya. Okay? Leadership is about making others better. Okay? As a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence. Leadership is about making others better. Katulad ng sinabi ko kanina, kahit wala ka na, diba? Kahit hindi na kayo magkasama, dahil na bago mo yung buhay ng taong yun, hindi ka niya makakalimutan. Okay? Alam niyo po sa network marketing, meron akong mga mentor na talagang kino-consider ko as na tumulong talaga na mabago buhay ko. Okay. Sa first company ko, meron akong isang mentor na hindi ko siya totally upline. Actually, nasa taas pa siya eh. Pero never akong binitawan nung taong yun. Baga, upline pa siya ng upline ko, pero nagtaka ako bakit tinutukan niya ako kahit hindi niya ako direct. So, hindi ko nakalimutan yung taong yun hanggang ngayon. Okay? So, si upline Joey, yan na yung pangalawang upline ko na kahit kailan di ako iniwan. So, kaya hindi ko siya makakalimutan. Diba? So, malaki po yung naitulong nila sa akin, sa buhay ko, ba, sa transformation ko, at saka yung mismong sa character ko, di ba? Tapos yung leadership style ko. Okay? So, ganun tayo. Ganun ang goal natin. So, sabi ko nga po sa inyo, sa dami ng mga tao na mamimit po ninyo, makakasama nyo sa negosyo to. Okay? Darating po ang time, dadami ang kapatid nyo, kapamilya nyo, na hindi naman talaga sila kamag-anak. Ako po, pag pumupunta ako ng Isabela, hindi ko kailangan mag-hotel. Actually, kahit wala akong pera na dala, hindi ako magugutom doon. Bakit? Ang dami ko pong leader doon
Na anytime, pwede akong patuloyin sa bahay, pakainin, patulugin, nang wala akong gagastusin kahit piso. Alam niyo po ba yun? Pero hindi naman ako ganun. Yun nga lang, syempre, dahil sa yung impact mo kasi sa kanila na yung iba po doon dating may sakit na gumaling, okay? Yung iba naman po doon dati silang simpleng housewife lang na kung ano lang yung kita nila, kung ano lang yung pera na ibibigay ng asawa, yun lang yung pera nila. Pero nung naturuan ko po sila mag-networking, naturuan ko sila mag-direct selling, mag-networking, alam niyo po na bago buhay nila, unti-unti. Yung parang maliit na bahay na gawa lang sa kawayan na napasemento natin, napayero natin, dating wala silang gripo, napalagyan natin ng gripo. Alam niyo po malaking ano yun, malaking impact nun sa buhay ng tao. Actually, yung mga leader ko sa probinsya, tutuwa ako sa kanila kasi syempre sa kanila kasi yung gastos medyo minimal lang yan. Kumita sila ng mga 50,000. Magulat ka pagbalik mo diyan, nakabili na po yan ng hollow blocks, nakabili na po yan ng mga bakal. Nakabili na po yan ng yero. Meron pa akong isang leader sa Bicol na hanggang ngayon di niya ako makalimutan. Kasi po, sa kinita niya pong 100,000, okay, may nagsanla po sa kanya na 10 hektaryang lupa na hindi na natubos. Hanggang ngayon, nasa kanya yung lupa na yun. At yung niyugan niya. Di ba? Ba't di niya ako makalimutan? Kasi po yung kinita niya na actually, binenta na sa kanya yun, yung sinanla. Kasi di naman natubos na eh. Pinadagdagan na lang ng konti. Kaya hindi niya ako makalimutan. Kasi hanggang ngayon, nag-harvest siya ng nyug. Di ba? Tanong, saan nanggaling yung pera? Kinita namin sa network marketing. Tanong, before, anong ginagawa niya? Housewife lang din po siya. Di ba? Grupo namin sa Dipolog, meron po doon isang lola na actually give up na yung family eh. Kasi nga may sakit siya. Meron siyang cancer. So, nung nakilala po kami, nabigyan natin ng products, gumaling po yun. Hanggang ngayon po buhay. So, ba't hindi tayo makalimutan? Simple lang. Diba? Kasi yung impact po dun sa tao, grabe. Diba? Hindi namin inisip dun kung kikita kami or hindi. Ang inisip lang namin, baka makatulong yung product. Alam niyo po sa awa ng Diyos, naging instrumento yung produkto, tsaka tayo. Diba? Kami. Gumaling yung taong yun. So kaya pag nandun kami, ganun din. Parang pamilya rin po ang turing sa amin na hindi mo kailangan na mag-arkila ng hotel. Diba? Gusto nga nila, dun ka pa matulog sa bahay. Dito ka na matulog sa bahay. Ilang linggo ka ba? Dito ka na lang magstay ng 1 linggo, 2 linggo. So, grabe po yun. Diba? So, ganun ang leader. Okay? So, make sure na yung leadership na style po ninyo, mag-iiwan kayo ng magandang impact dun sa mga tao. Na kahit po wala na kayo, meaning, hindi na kayo magkasama sa isang business. Meron ka ng ibang karir, meron siyang ibang karir, pero hindi ka niya nakakalimutan. Okay? Kumbaga dala-dala pa rin po nila yung mga naituro mo. Okay? So, ganyan po yung ating goal. Okay? So, thank you po sa inyong lahat. Thank you very much sa pakikinig. Yan. So, it's time po na mag-develop tayo ng ating mga leaders na. Okay? So, medyo challenging po ito pero hindi po kasi tayo magiging successful na sa negosyo to pag hindi natin ginawa to. Okay, so tandaan nyo po, magbibuild tayo ng network, magbibuild tayo ng group, magpaparami tayo ng mga members. So kailangan po tumayo tayo bilang leader. Okay, so thank you very much po sa inyong lahat. So sana po marami kayong natutunan
sa training na topic natin ngayong gabi.